Hi mga mi, welcome na naman nga po sa aking mini vlog. Ngayong araw na to, naku, medyo naaburido nga ang persona sa pupuntahan namin mga mi. Medyo rush nga ito kaya wala na ring ligo-ligo. Oras nga na yun mga mi, medyo malayo nga yung iniisip ko at talaga namang hindi rin ako makafocus sa sarili ko. Para bang nalulutang sa mga nangyayaring problema at pagsubok nga sa buhay ko ngayon. Akala ko pagkatapos ng June at etong July ay okay at gagaan na nga pero hindi po. Tuloy pa rin na nagkakasakit itong bunso kong anak mga mi kaya tingnan nyo naman na talaga namang nananamlay siya dyan. Kaya naman pagka nga nagkakaganito itong anak ko mga mi, hindi rin nga ako makafocus sa mga ginagawa ko sa buhay ko. Kaya naman ngayong araw na to, dadala nga namin siya sa doktor para nga makita ko ano ba itong mga sakit at nararamdaman ng baby ko. Bilang ina pa naman mga mi, mas uunahin pa nga natin yung baby natin kaysa nga sa mga gawaing bahay kasi nga ayaw nga nilang magpalapag. Sabi din nila mga mi, sina't laki nga lang ito dahil lumalaki na nga rin itong baby ko na to. Habang pagpapasensya talaga at pagtsatsaga mga mi sa pagpapalaki nga ng anak. Pero nga mga mi, sumasabay nga ito at talaga namang isa rin sa ikinaaburido ko dahil meron nga ring nararamdaman itong papa ko na to. Kung saan saktong magpapataon kami at tinawagan niya nga ako dahil gusto niya nga raw samahan namin siya sa pagpapacheck up niya din. Kaya naman heto, dalawa-dalawa nga silang magpapacheck up sa doktor ngayon. Masakit-sakit nga itong likod ng papa ko at ilang araw na rin na iniinda niya kaya naman gusto niya nga raw ipa-x-ray ito. Araw-araw nga kasi siyang nagbubuhat ng mga karton-karton mga mi pero wala rin namang finding sa x-ray niya. Thank you Lord at clear din naman kaya naman binigyan na nga lang din siya ng pampahid at para nga matunaw lang siguro yung lamig na nasa likod ng papa ko. Papasalamat ako sa Panginoon sa mga pagsubok na dumarating sa amin ngayon. Lalo niya kaming pinapatatag at mas lalo niya kaming inilalapit sa presensya niya na kung saan kahit anong pagsubok pa ang dumating sa amin alam kong hindi niya kami pababayaan. Maniwala ka nga sa salitang God will provide mga mi dahil totoo po yun. Hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Kaya naman ako kahit minsan nauubusan na ako ng hope mas naniniwala pa rin talaga ako sa Panginoon. Nagtitiwala ako sa Kanya na mas better yung plano niya mga mi sa plans natin. Kaya naman gumawa lang nga tayo ng kabutihan sa kapwa natin.